Nga pala dyan sa inyong lahat, kapa-members, it's your boy Ken Amor. So, pakinggan po natin yung sasabihin po ni Pastor Joel Apolinario na kung saan po naka-live po siya, naka-live po nating maririnig yung panawagan niya po sa lahat ng members, yung yung sasabihin niya po about po sa lahat po ng kapa-members. Pakinggan nyo po, pero mamaya-maya na po yan siya. So, bago nyo po siya mapakinggan, ako po muna yung pakinggan nyo. So, sa mga kapa-members dyan na nagkasabi na ang Kapa Ministry International Incorporated ay paasa po. So, sinabi na po ng ating founder na si Pastor Joel Apolinario na totoo po yon. So, after 30 days, pwede na po ulit makapag-operate po ng Kapa. Basihan nga po ng negosasyon po ng government at ng Kapa Ministry. So, ayun po yung napag-usapan ng dalawang panig. So ayun po, ang pagsimula po ng Kapa Ministry, si founder Pastor Joel Apolinario at si Ma'am Reyna lamang po ang naghulma. Bawat ng hirap, pagsakripisyo at delikado sa pagpunta sa mga okay na sityo at mga barangay, ilang ginhawa, meaning lahat ng sakripisyo, pawis at dugo, ilang pinatulo, alang-alang sa mga kabutihan sa lahat po ng mga kapa-members na gusto nilang tulungan. So sa mga pagtitiis at pag-uunawa at pinagdaanan po ni Kapa founder Joel Apolinario galing sa pananakit, inaapi at hinabol-habol hanggang ngayon. So pag-umpisa sa Kapa Ministry International Incorporated ay nagsimula lamang sa 30 piraso na members po. Biruin nyo po, hanggang ngayon milyones na po yung mga miyembro ng Kapa. Nagsimula lang po ng 30 person na miyembro ng Kapa, pero tignan nyo po yung kasalukuyan ngayon, umabot po ng 5 million. So ayun po yung isinakripisyo po ni Pastor Joel Apolinario at po ng Kapa. So sa pag-umpisa sa Kapa, nagsimula lamang sa 30. So hanggang ngayon 5 million na po, 'di ba? Biruin niyo po, sa dami po ng natutulungan po ng Kapa, imposible po talaga na umabot po ito ng 5 million. So ayun po, maraming miyembro na walang bahay pero nagkabahay. Biruin niyo. Maraming walang lupa pero nagkaroon ng lupa ang dahil sa Kapa. Maraming walang makain, ngayon marami nang nakakain. 'Di ba? So ngayon maraming mga walang lote, pero ngayon may lote na. Maraming natutulungan ang Kapa, pinadaan lamang sa Kapa Ministry International Incorporated. So ayun po, 'di ba, nasabi ko naman sa inyo na good news po iyon na after 30 days or mas mababa pa po sa 30 days ay pwede na po ulit makapag-operate po yung Kapa Ministry once po makumpleto na po yung mga documentation na ibinigay po ng gobyerno para po makapag-operate po at maging legal po yung isang ministry ng Kapa. So may kasunod pa po yan siya, may pag-asa. So ayun po, pakinggan po natin yung sasabihin ni Pastor Joel Apolinario. So ayun po, pakinggan po natin. Naka-live po ito siya. So ayun, pakinggan po natin. Saka huwag nyo pong i-skip. Ng buwan ng Hulyo 2019, no? Ako po ang inyong pastor, founder ng Kapa Community Ministry International Incorporated. At sa panahong ito, kahit na po meron po tayong hinaharap ngayon na medyo matawag natin isang problema, dahil ito po ay napakalaking dagat sa ating organisasyon. So ako naman po ay magsasabi lang na magandang umaga pa rin sa ating lahat. So sa lahat ng mga members ng Kapa Community Ministry International Incorporated, ako po ay nananalangin na naway nasa mabuti kayong kalagayan at
wag na muna nating poproblemahin, no, yung mga nangyaring pagkansela ng ating na plano na rally sa panahon ng SUNA, dahil po ito po isang kalooban din po ng ating Panginoon na magkakaroon po tayo ng isang paraan na hindi po dadaan sa dahas. So, sa halip po na tayo po ay sa bagay ngayon, no, mayroon po tayong mga member na talagang napaka eager na magtagawa na po ng rally. Pero sa the totalization of all is nanatili pa rin tayong naging mahinahon, no, sa halip ng pagkansila ng ating isasagawa sanang rally. So ako naman po nagpapasalamat din sa lahat ng mga leaders, mga in charge at sa mga members na tumutupad po at sumusunod po sa ating panawagan na hindi muna tayo gagawa ng rally, dahil kahit pa man handang-handa na po tayo doon sa ating ginawa. Ito naman po sa kadahilanan na meron po tayong nakikitang mas maganda, no, na oportunidad na kaya po nating maipabalik buhay muli ang ating ministry, no, through the processing of legalities, na kung saan meron po tayong nakipag-negotiate po sa atin na ganito yung ating gagawin upang magiging mapayapa, at saka yung makapag-operate tayo na wala pong tinatawag na threat, no, sa ating organization. So nakita ko naman na maganda yung transaction, maganda yung operation, at ito po'y magkakaroon ng wala na pong problema sa panig ng ating pamahalaan. So sa ngayon po ay kahapon ay inumpisahan na po yung pag-accumulate at pag-process ng lahat ng mga kakailangan ng mga papilis upang sa ganon ay ipabalik na natin yung ating operation sa normal, no? Kasi yung processing pa lang mag-cost po yan ng time, dahil ito talaga ay yung ating kaso naman doon patuloy yun, no, yung kasong kinakaharap po natin doon sa DOJ, doon sa SEC, patuloy yun. Pero yung atin naman dito is ito po talagang kukuha na tayo ng isang lisensya doon sa Central Bank, na kung saan ito'y magiging panghawakan natin na wala na pong question, no, sa tinatawag nilang mga legalities. So yung mga suggestion naman ng mga nakausap natin, maganda naman yung patay na kung saan kailangan ng ating pagpakumbaba, dahil pag yung pride po yung ating papairalin dahil ganito. So magka-cause po yun ng tinatawag na misunderstanding between government and us. So mabisa pa rin natin sandata yung pagiging humble always, hindi po natin gagawin sa dahas na pamamaraan, dahil kung dahas na po yung ating gagawin, meron talagang yung mga pinsala, no, may mga pinsalang mangyari na hindi ko naman yun
pahintulutan na mangyari po sa atin, lalo na sa ating mga members, no? Kasi talagang sa tingin ko yung ating mga members ay galit na din. So hindi na natin matansya yung kanilang mga saloobin at paggagawa ng karahasan doon kung sakasakaling natuloy yung ating rally. So magkakaroon na naman tayo ng panibagong mga problema at kaso. So ngayon, dahil doon sa isang ginawang negosasyon na kung saan magkakaroon tayo ng processing for the legalities of this organization, so masakit man sa atin na ihinto o ikansila yung ating rally kahit kayo ay nasasaktan din. Ako din, mas lubos akong nasasaktan doon sa ginawa kong desisyon sa pagkansila dahil marami talagang meron din mga members na magagalit dahil handang-handa na sila. Labag man sa ating kalooban yung pagkansila ng ating isasagawa sanang rally, pero kailangan kong gawin dahil ang kapangaranan po ng ating mga members ang ating pong tinitingnan. Dahil kung makaya naman natin gawin sa mahinahon at mapayapang paraan na maibalik ang ating operation, bakit hindi natin gagawin? So yung ginawa ko, yung mga taga-Visayas na sabi ng mga taga-Visayas, sayang ay nandoon na sila, nakaporma na sila. Pero sabi ko, wag muna dahil meron tayong ginagawang isang plano o isang formula or negosasyon, no, na magkaroon po tayo ng isang mahinahon at mapayapang pamamaraan na maibalik. So sabi ng mga taga-Visayas, uuwi na lang kami. Sabi ko, sige, uwi na lang kayo. Tapos pasalamatan natin na kayo po'y nakauwi na wala pong mga pasa-pasa at walang dugo, no, sa ating mga katawan. Dahil pag nagkaganon, pag nagkarali, talagang uuwi tayo na medyo luhaan at marami pa tayong mga pasa sa ating katawan. So, dahil wala naman talaga tayong mapala kung talagang magrarally lang tayo na walang karahasan na gagawin. So talagang mayroon ng dahas doon dahil galit na yung ating mga members. Kaya sabi ko sa ating sarili, labag man sa ating kalooban na ito i-cancel, pero kailangan kong gawin upang ang kapakanan po sa ating mga members yung ating tinitingnan na wala po sanang mangyaring masama, no, sa ating mga members. So, yun yung pinapasalamatan ko dahil kahit pa man makasip at labag sa kanilang kalooban na hindi matuloy yung rally, pero sila pa rin ay sumusunod sa ating pakibasa na sana walang mangyaring dahas o karahasan dahil ito po'y magiging mipsa ng kapahamakan po natin na magkakaroon tayo ng medyo hindi magandang resulta dahil sa gagawin nating karahasan, no? So ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon na siya po nagbigay sa atin ng isang tao na makapag-negotiate sa mapayapang paraan ng ating pagbalik sa ating operation. So ang atin lang po dito, at least, no, meron na po tayong pag-asa na talagang makabalik po tayo, no? Kasi ang kapa po, mga kapamilya, ay ito lang po yung isang organisasyon na talaga pong tumutulong sa ating kapwa na mga membro na maahon sa kahirapan. So yun na po yung ating mga sentimento, no, na ako po lubos na nagpapasalamat na dahil po sa inyong pagsunod sa ating panawagan na ikansila na muna yung ating rally. Sa bagay,
kung tutuusin, anytime naman po tayo makapag-rally. So, pwede yun, no? Pero itong opportunity na ito ay bihira lang, no? Ito'y yung tinatawag na opportunity not at once. So, kailangan kong i-grab itong opportunity na to dahil maganda naman yung kakahinatnan. So, ito'y i-comply natin, no? Kahapon inag-upasa na yung mga papers na parang lumalakad na yung ating papers to comply all those requirements. So ang atin na lang po dito maghintay na lang at sana naman po yung mga nakapost po sa Facebook, sa Messenger na sinasabi ng ating mga members na paasa lang kayo. Sana naman po wag niyong isipin yan at wag niyong sabihin yan dahil sino ba ngayon ang pagbalik ng madalian no, na hindi naman natin paasa. Ito talaga ay pag-asa natin, hindi paasa po dahil ito po ay pag-asa natin na parang sumisikat na po ang sibol ng sumisikat na po yung rays ng sun na nagdadala ng pag-asa po natin. At sana naman po wag kayong sana naman, no, ako po humihingi po ng isang table din sa inyo na sana naman wag ninyong sabihin na paasa lang tayo dahil doon sa paasa na yun wala naman talaga tayong magawa. Wala naman talaga tayong magawa kahit ano na pong ginagawa natin pag hindi po tayo sumunod, wala po tayong magagawa, no? So kung matitingnan po natin yung kalakaran doon sa ating mga hinaharap na mga problema, so tayo po talagang ganon, no? Talagang ganon yung takbo ng ating naranasan ngayon na parang mayroong pong panggigibit, maliban na lang kung tayo po susunod doon sa kagustuhan ng ating pamahalaan. So napakita naman nila yan dahil doon sa mga nangyari po sa atin. So ang atin na lang po sa ngayon, kasi andoon na yun supposed to be, wala talagang mangyari sa atin doon sa usapin ng search warrant dahil na po doon sa ating writ of preliminary injunction. Talagang wala sana. Pero ang nangyari po parang yun na nga yung isang ginawa ng nating yung Sipya Tataybay, yun ang nangyari, no, na parang na underestimate po na ang tangi naman po ng ating Pangulo is yung kaayusan dahil kadalasan po ng mga taong gumagawa nito ay nagkaka-scam. So yun nagawa na po yun at ando na. So ang atin na lang ay susunod na lang tayo doon sa kung ano ang gusto po ng ating pamahalaan. At yung mga kaso na yun, haharapin naman natin yung mga kaso na yun. So sa lahat ng mga members, ito po ay nagiging hindi ito paasa, no? Talagang ikukuri ko yung word na paasa lang kayo. Dahil pag nagkagano na po yung mga feeling ninyo, talagang mawawalan talaga tayo ng pag-asa, no? Dahil wala nang cooperation at yung gagawin nila magrereklamo na. Alam niyo po, tingnan niyo itong mga taong nagrereklamo doon sa NBI na hindi naman nila kagustuhan na magreklamo doon sa NBI. Nagkakaroon lang po ng recruitment. Ito po history ng buong Pilipinas na ang mga enforcer na po ang naghihikayat kung sino ang magreklamo